Magandang umaga mga mag-aaral. Narito na naman tayo para sa ating panibagong paksa. Ito ay tungkol sa Heograpiyang Pantao. Ano nga ba ang Heograpiyang Pantao? Ano-ano nga ba ang mga saklaw nito? Ating alamin yan. Ang Heograpiyang Pantao ay ang sangay ng heograpiya na tumutukoy sa pag-aaral ng mga tao at sa kanilang mga komunidad, kultura, ekonomiya, at pakikipag-ugnayan sa kapaligiran. Ito rin ay nakatutok sa papel na ginagampanan ng tao sa mundo. Saklaw din ito ang pag-aaral ng wika, relihiyon, lahi, at pangkat etniko sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Dumako tayo sa unang saklaw ng Heograpiyang Pantao. Ito ay ang wika. Ang wika ay tinuturing bilang kaluluwa at salamin ng isang kultura. Ito rin ay nagbibigay pagkakakilanlan sa mga taong kabilang sa isang pangkat. Nakapaloob ang mga wikang ito sa tinatawag na language family o mga wikang magkakaugnay at may iisang pinatugatan. Tinatayang may 136 language family sa buong daigdig. Ang mga pamilya ng wikang ito ay nagsasanga-sanga sa iba pang wikang ginagamit sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Batay nga sa datos mula sa Aklat ng Kasaysayan ng Daigdig na sinulat ni Blando et al. Noong 2014, tinatayang may 7,105 buhay na wika sa mundo ng mahigit 6 bilyon katao. May katangian din ng wika. Una, dinamiko. Nagbabago ito kasabay ng pagbabago ng panahon at pandaigdigan na pagbabago. Pangalawa, may sariling kakanyahan. Hindi mahanap sa ibang wika ang mga katangian ng isang wika o yung tinatawag na pagiging unique ng isang wika. Pangatlo, kaugnay ng wika ang kultura ng isang bansa. Ang sining, panitikan, karunungan, kaugalian, kinagawian at paniniwala ng mga mamamayan ang bumubuo ng kultura. Ang pangkat ng mga taong may angking kultura ay lumilinang ng isang wikang nakaangkop sa kanilang pangangailangan sa buhay. Narito ang pangunahing pamilya ng wika sa daigdig. Makikita natin sa chart na binubuo ng tatlong pangkat. Una, pamilya ng wika, pangalawang hanay ay buhay na wika, pangatlo ay ang bahagda ng mga nagsasalita. Una dito ay ang Afro-Asiatic na tinatayang may 366 na buhay na wika at tinatayang 5.81 bahagda ng mga nagsasalita o yung gumagamit ng wikang ito. Sinundan ito ng Austronesian na may tinatayang 1,221 na buhay na wika at tinatayang 5.55 tao ang mga nagsasalita o gumagamit nito. Sinundan ito ng Indo-European na may 436 na buhay na wika at tinatayang nasa 46.77 bahagda ng mga nagsasalita. Kasunod naman ay ang Niger-Congo na tinatayang may 1,524 buhay na wika at tinatayang 6.91 bahagda ng mga nagsasalita at ang panghuli ay ang Sino-Tibetan na may 456 na buhay na wika at 20.34 bahagda ng mga nagsasalita. Kung ating mapapansin sa talahanayang ito, Indo-European ang may pinakamataas na bahagda na gumagamit o nagsasalita ng wikang ito. Pangalawang saklaw ng Heograpiyang Pantao ay ang relihiyon. Ang relihiyon ay nagmula sa salitang religare na nangangahulugang pagsasama-sama o pagkakabuklod-buklod. Ito ay kalipunan ng mga paniniwala at ritual ng isang pangkat ng tao. Bawat relihiyon ay may kanya-kanyang kinikilalang Diyos na sinasamba. Kadalasan ang mga paniniwala na kapaloob sa mga aral at turo ng relihiyon ay naging basehan ng pagkilos ng tao sa kaniyang pamumuhay sa araw-araw. Kung matatandaan ng ating mga ninuno ay mayroon ding sariling paniniwala na naging gabay sa kanya pang araw-araw na pamumuhay, ngunit hindi organisado at sistematiko ang paniniwala nila noon. Ang mga relihiyon sa kasalukuyan ay organisado at may doktrinang sinusunod. Makikita sa ating pie chart ang mga pangunahing relihiyon sa daigdig. Kung mapapansin nyo, binubuo ng 32% ay ang mga Kristyanismo o Kristiyano. Sinundan ito ng 23% na mga Islam,
at 15% Hinduismo, 7% Budismo, at yung mga non-religious sect ay 12% at ang iba pa ay 11%. Pangatlong saklaw ng heograpiyang pantao ay ang lahi at pangkat etniko. Ang mga tao sa daigdig ay nahati sa iba't ibang pangkat. Isa sa mga batayan ay ang pangkat etniko na kanilang kinabibilangan. Ang salitang etniko ay nagmula sa salitang Greek na ethnos na nangangahulugang mamamayan. Maliwanag ang pagkakilanlan ng bawat pangkat dahil pinagbubuklod-buklod sila na magkakatulad na kultura, pinagmulan, wika at relihiyon. Samantalang ang race o lahi ay tumutukoy sa pagkakilanlan naman ng isang pangkat. Ayon sa mga eksperto, may iba't ibang klasifikasyon ng tao sa daigdig na nagdulot ng kontrobersya sapagkat maaaring magpakita ito ng iba't ibang uri ng diskriminasyon. Halaw sa datos na isinulat ni Minahan noong 2014, ang Han Chinese na may tinatayang populasyon na 1.4 billion ang pinakamalaking pangkat etniko sa buong daigdig. Ito ay sinundan naman ng mga Arab na may populasyong 450 million ayon kay Nidel noong 2005. At ang pangatlo ay ang Bengalis na may populasyon na 230 billion ayon kay Ethnologue 2014. Tinatawag din na pangkat etnolinguistiko ang mga pangkat etniko dahil sa karamihan sa mga ito ay gumagamit ng iisang wika. Kaya't mayroong iba't ibang pangkat etnolinguistiko sa daigdig. Narito naman ang dalawang batayan ng panghahating etnolinguistiko. Una ay ang wika na sumasalamin sa pangunahing pagkakinlanlan ng isang pangkat at ang pangalawang batayan ay ang kanilang etnisidad o ang pagkakapare-pareho ng isang pangkat batay sa wika, tradisyon, paniniwala, kaugalian, lahi at saloobin. Hanggang dito muna ang ating talakayan tungkol sa heograpiyang pantao. Salamat sa inyong pakikinig. Paalam!